Napalang araw mga kap, muli po yung lingkod General Orayon. Lady Orayon. Lady, nasan tayo ngayon? Andito po tayo sa B-Farm Muñoz, Nueva Ecija. Yan mga kap, andito pa rin tayo sa vermiculture na kung saan ipapaliwanag naman yung isang paraan ng composting. Yun. So nakaraan na naging composting natin hindi sa machine, ituturo naman yung isa, yung composting ngayon ng natural. So yan. Hello ma'am, good morning. Ano po name nila? Ako po si Jenny Siriac. Si Ma'am Jenny ang facilitator natin ngayon. Ayan. Hello po. Saan po tayo dito? Yung mga bulate. Saan kumukuha ang bulate? So mga kap, bali ginagamit din to sa pagkain ng mga tilapia. Ginagawa po namin yung two-way na ganito. Yung baga, bali po dito po kami una nag-stock. Ayan yung ano? Hindi po yan yung bulate natin ha. Ayan yung ano ng sa tayo. Nilalagyan namin siya ng division. Una po, ini-stackan natin ng substrate. Kung makikita niyo po puro damo po yan. Saging, and then ibabawan lang po natin yan ng kakaw. Magde-decompose na po siya. And then tsaka pa lang po natin i-stackan ng bulate. Yan po siya. And then yung bulate po, pagka after 2 weeks ng pagkakalagay nyo, siya po yung naggagawa po ng ganyan. Yung magiging ano po siya. Parang vermicast na po siya. So ito po siya po kakain. Ito po kasi is, pagka nakain nyo na po lahat yan, mag-stock na po uli kami ng panibago dito. So para hindi na po namin yung bulate lipat-lipat, siya po yung bahalang lumipat. Andito na po kasi yung bago niyang pagkain. Ganun po kasi yung ginagawa namin. Asan sample ang bulate niya? Meron po bang ano dyan sir? Crawler po ang tawag natin. So ito po siya. Ayan po. Bali, ang African Nightcrawler po is very fragile po siya. Malambot lang po siya. Compared po doon sa native natin. Hindi ba pwede pang tilapia yan? Masyadong malambot sir. Pero yung iba ginagamit din po. Pero kasi yung native natin, kalagtit na makatigas. Sabi nila, bakit di natin alagaan din yung native? Yung native po kasi umaalis siya. Kahit may pagkain siya, aalis siya. Pero po ito, po, once na may pagkain siya, basa yung lupa natin. Pirmis lang dyan. Nakapirmi lang po siya. Hindi siya nakakakit sa pagpadyan niya. Pwede po siyang umakyat kapag ito po is sobrang dry na, tapos wala na siya makain, naalis po siya. Ganun po siya. Kaya ayaw din po niya yung light na, sobrang light din po, kaya may bubong din po kami. Yung iba naman po walang bubong, tinatakpan lang nila ng karton, ganyan po. Nilalagyan nila ng mga coconut midribs. Ay lahi pa lang ng tira yan. Yes po. Kaya rin po sinasabi nila, pag naputol po ba, mabubuhay pa. Pagka naputol po ito, kalahati, konti, mabubuhay po siya. Yung may ulo po. Pero once na maputol po yung nakikita niyo po yung kulay white na yan. Ito po yung white band, tinatawag po natin clytilium. Once na maputol po yan, possible na po siyang mamatay. Then kung maputol lang naman po siya sa kalahati, magre-regenerate din po siya. Pero magdadalawa sila? Hindi na po magdadalawa. Kala ko. Yung buntot po mamamatay na kasi wala siyang ulong pangkain. Kala ko pag naputol. May 2 to 3 babies. Kaya sobrang mabilis siyang dumami. Kaya ito, pagka nakain na po niya ito, harvestin po namin yan, mag-i-stock po ulit kami para salin-salin lang po gano'n. Lilipat lang po siya. Yes po. And then kukunin nyo na po, pwede nyo na po yan as compost. Ilagay na natin sa... Yes po, puro ano lang po yan, hindi kami naglalagay ng lupa. Kung baga ganyan lang po siya and then lagay ng manure, magiging ganyan na po siya. So patabang lupa na. Yan po yung tinatawag nating vermicompost. Pero yung vermicast po kasi nasa ibabaw lang siya. Kakain siya sa ilalim and then pupunta po siya sa ibabaw, itatain niya sa ibabaw. Ganun po yung bulate natin. Vermicast? Vermicast po. Bali yung yan po, ito po is vermicompost pa lang siya. So vermicompost, ito pa lang. Yes, Vermicast po. yung... Vermicast po kapag dumaan na po siya sa seaver natin, and then meron po kasi tayong seaver doon, yung binabite. Yung pinakamapino po niya, pupunta sa ilalim, yun po yung vermicast natin. Yun po yung pinakamanure ng ating bulate. Yun ang pataba. Yes po. Yung vermicompost po kasi mix pa po yun ng hindi nakain ng bulate, tapos nakain ng bulate. Ganun. Tapos yung pino po, yung vermicast, yun po yung pinakamanure ng bulate natin. Usually po yung vermicast na yun po yung ginagamit sa fish pond. Nasa 1,500 to 2,000 kilos po ng vermicast ang ini-stock namin. Ang nilalagay po namin, ina-apply sa aming fish pond. So per hectare po yun. Sa per hectare. May mga tanong pa po ba kayo sa ano natin? Pero yung mga compost po na yan, pwede po natin ihalo sa mga halamanan natin. Goods po siya, yes po. Bawal po, kasi sa tangke nagpapalit tayo dapat ng mga tubig eh. Hindi natin din mapapatubo yung mga natural na ano doon. Kapag nilagyan mo ng ganyan. Hindi po talaga tayo nagpo-purchase. Tsaka yung ammonia niya, magkikreate siya ng ammonia sa ilalim ng tubig. Yes po. Okay. Dapat nga po pag sa tangke, Okay. natin. Tanong ko. Apo. Para makompleto ko yung nutrients na ipapakain ko sa ANC ko,
ano yung mga kailangan niya? Halimbawa, katulad ng saging, meron siya nitrogen. Ano naman yung sa manure? Anong nakikreate niya doon sa lupa? Yun po, bali po kasi meron po tayong tinatawag na NPK. Usually po ang nakukuha Yun, po ng NPK. yung pong nitrogen, potassium, and then po yung phosphorus po. Phosphorus. Yes po. Yun po yung NPK natin. Yun po yung nakikita natin dun sa may vermicompost natin. So, yung manure, ano makukuha natin doon? Bali pag pinag-mix po kasi talaga sila, halo-halo po sila with anything na gamitin nyo, yung mga, usually pinakamaganda po talaga saging. Then Saging. po yung mga damo natin, and then kapag ka po meron na po tayong manure, yun po yun. Carbon po kasi ang nakukuha natin dun sa may manure. Yun, carbon sa may manure. And then nitrogen, Nitrogen po dun sa halaman. sa mga halaman. So natin pwedeng kunin yung phosphorus. Anong pwedeng... Usually kasi kapag ka nagsama-sama na po sila, nakain na siya ng ating bulate natin. kasama na rin siya Pagka doon. po tayo, pinatest po natin, usually yun po nakuha natin NPK. NPK. Okay. Then kapag ka naman po sobrang dami yung nilagay na saging, mas malamang siya sa potassium. Kasi nga po more on potassium yung saging natin. Meron po tayo dito na average na... 70-30 po ba? Ay, mga ganon. Nasa base po sa inyo yun kasi po kami ginagamit namin 70-30 dahil limited lang din po yung manure namin. Then mas nilalamangan po namin din sa nitrogen like yung mga plant material, 70 po sa amin and then 30% lang po yung manure. Yung iba naman po ginagawa nila 50-50. So depende po sa inyo kung ano po ang mas gusto niyo. Nasa Kasi- observation na rin po, mo. Yes po. Then depende rin po kung anong gusto niyo gamitin na manure, kung carabao manure, goat manure, anything po kasi yung mga ruminant animals po the best pong gamitin nila. Yung bang bawal, yung tae ng aso, tae ng pusa, Bawal yun? bawal po yun. Po yung mga sumasama po kasi yun sa usually sa mga opo, tae ng kalabaw. Nasa tayo ng kalabaw, no? Yes po. Gamitin yan. Ipunin nyo lang po yung mga kitchen waste nyo. Yung kahit kitchen waste nga lang po mabubulok yan, magiging lupa yun eh. So, ito po. Kung gusto nyo pong mag-composting para sa halaman-halaman nyo po. Di ba ang organic fertilizer is soil conditioning na kung saan ang pinapakain niya yung lupa. Bali ko po kayong fertilizer natin, na-apply po natin sa fish pan natin para po mag-bloom yung mga natural food po na pwede Sa pagkain lupa. sa isda. Sa gulay. Sa gulay po naman, yun po. Ganun Hindi, po. ibig ko sabihin niya- Fertilizer naman po siya. Apo, 'di ba ang fertilizer sa market karamihan pakain sa gulay pero ang inintroduce ng ANC is soil conditioning. Ang pinapataba yung lupa. Bali, both po siya. Bali kasi po, vermicast po, yung pure manure po ng ating ANC. Yun po yung fertilizer natin sa fish pan. And then yung vermicompost naman po, yung mix pa po ng manure po ng bulate and then hindi niya nakain, yun naman po yung pwede nating ihalo sa lupa as conditioner po, as fertilizer din po. Kasi once na ang nilagay nyo po is pure manure doon sa ating halaman, medyo mainit po yun. Kaya mas maganda kung maglalagay po tayo ng pure na vermicast, hahalo po natin sa lupa. Ganun po. Kumbaga, hindi mag-test din po kami na hindi maganda na pure vermicast ang tatamnan mo ng gulay. Kasi mainit po. Lulusaw. Kaya haluan mo pa rin po ng lupang hindi mataba. Okay. Yes po. As fertilizer lang po talaga siya. Fertilizer Opo. lang 'yon. Lahat Sabi na nga sobra po nila, masama. Yes po, yun po ang pinakatamang Lahat ng sobra masama. Ayan. So, ma'am, pagkatapos po doon sa inyo na pag ina-harvest, Bali, ang ginagawa po talaga natin una, ini-air dry po muna natin siya. Bago po siya dumaan sa silver. air dry. Yes po, ini-air dry po siya. Then, Tinatutuyo natin yung lupa dahil nga basa siya, ganun tama? yes po, opo. Kailangan kumamit muna yung 30% moisture content niya. So, bali po ito, wala pong silver. Pwede pong mag-sample din. Kung gusto nyo pong mag-bite, po siya for about mga isang araw din po. Ganyan. And then, tsaka pa lang po natin siya sisid po. Ayun. So, ang kinaganda nito, ma'am, hindi siya machine, nakapag-workout pa yung tao. Yes po. Nandito po siya. Yan. So, bali dito po sa ilalim na yan, dyan po napupunta yung vermicast. And then dito po naman po yung compost. Dito. Ayan po siya. Dito yung compost sa ilalim. Napupunta. Tapos yung pinaka sa ilalim po na yan, yung po yung vermicast na yan. Yung mas pure po. Yan. Ano, bilisan mo? So, yan mga kap. Sa mga gustong magsilandra ng sibuyas, pwedeng gumawa po niyan. So, may kita nyo nga, naghiwalay doon, kumpara doon, mas malaki. Actually po, ito po yung fertilizer na halaman. Yun po ang ginagamit namin sa fish
pan. Yung pino na yun. Ma'am, ito yung sa fish pan. Po. Ito naman po yung ginagamit natin sa halaman. Yung mga gantong Yung buo. mga ganyan po. Okay. Ito po kasi yung mga compost pa lang. Hindi pa siya nakain ng manure. Tapos ayun naman. Ayun ang bulati po natin. Yung Yung ganun ma'am, hindi pa. So to ibabalik, pwede pa to ibalik pwede sa? pong ibalik, tapos pwede na rin pong gamitin as compost sa mga halaman. Okay. Tapos ito yung pwede sa tilapia. Yes po. Yung sa fish pan, yung ganyang kaliliit. Opo, first fertilizer po sa fish pan. Yun. And then, ito sa halaman. Yes po. So, nadagdagan na naman kami ng panibagong karunungan, ma'am. Yes po. Receiver. So, yun ma'am, maraming salamat sa na-share mo sa amin na karunungan at magagamit namin sa aming farm. Thank Yan. you rin po sa pagpunta dito sa amin. Yan, maraming salamat kay ma'am Genesis po. Genesis. Yan. Ingatan po. God bless po ma'am. Maraming salamat po. Ingat po. Okay po. Salamat po. So, magte-testing na po tayo ng kahit mga ilang pirasong vermicast. Kahit sa maliit na timba nyo lang po muna ilagay. Lalagyan ko lang po muna ng konting pakain para hindi po siya umalis. Opo, ma'am, mapaparami na rin namin siya doon? Yes po, sa kahit maliit na timba, mapaparami nyo na po siya. Kasi doble po siya kung dumami. Yes po, basta nasa basa-basa lang po siya and then meron po siyang pagkain. Tapos tatakpan din namin katulad nito. Bali, hindi nyo po muna itong pwedeng i-stock kapag ka po yung mga plant materials nyo is bago. Dapat po is ganyan po na ano na po siya. Na-decompose na po. Na-decompose na. Kasi once po na po bago po yung mga nilagay nyo muna o yung mga basa-basa pa siyang ganyan, katulad po niyan. Mainit pa po yun. Tatakas po siya. Yung mga tuyo na po dapat. Opo, dito po tayo kumuha. So, ma'am, ano ma-advise nyo sa kanila katulad ng sa mga gusto magkaroon ng mga ANC or African Nightcrawler sa kanilang mga alagaan? Paano po yung proseso ng pagkuha nila dito, paghingi nila? Bali, pwede po kayong magpadala po ng sulat sa aming center sa Before NFTC. I-address nyo lang po sa aming center chief. Pwede po kayong mag-request dito ng compost and then pwede rin po kayong mag-request ng ENC. Okay. Pwede, mas maganda po kung i-advance nyo po yung pag-request nyo para maanuhan po namin yung Para per pick up na lang sila. Yes po, para po. Hindi na abala na mag-aantay, Opo, naka-ready pero na. dapat din po talaga ready na muna yung inyong bed bago po kayo humingi ng ENC kasi masasayang lang po yung ENC kung wala pa po kayo naka-ready na burn bed. Okay. So, bago kayo humingi, kailangan may naka-ready na daw kayo. Kundi masasayang lang. Kasi yung iba po kasi, akala nila, ilalagay agad yung bulate. So, mali po yun na nilalagay po agad yung bulate. Nag-iinit. Yes po, mainit pa po siya. Usually po, pagka ganyan, katulad po ng mga yaan, 2 weeks pa po namin siyang binubulok. Marami rin. So, ayan. Hindi po ito yung ordinary natin na mga bulate. Ang pangalan po nito is African Nightcrawler. African Nightcrawler. Yun. Pati po malunggay namin dito is American malunggay. Ganon? Meron po kami American malunggay. Pero nagkalat na rin po ito sa Pilipinas, yung mga African Nightcrawler. Ma'am, pwede din po yan ipakain sa mga alagang Pwede yung na bulate. ito. Opo. Sa fish din nga po, pwede siyang i-dried nga lang. I-ano po muna natin siya, i-blanch po muna natin siya sa mainit na tubig and then i-dry po natin, kain po natin. Pwede rin pa. Pero medyo mahal po kasi ang ENC natin. Tama. Tapos papakain mo lang Yes doon. po. Hindi rin siya ganun ka-advisable. Balang po muna to siya. Dadami na po siya. Basta mamasa-masa po siya. Masama sa toko. Alagaan po natin sa dilig. Huwag lang po yung sobrang. Ayan. Okay, maraming salamat uli ma'am at 2 paalam na ako. Maraming salamat sa. So hinabol namin yan. Okay po ma'am, balik po ulit kami. God bless po. Maraming salamat naman. So ayan mga kap, na nakapag-uwi na naman kami ng Madre de Agua. Yan, para sa pagkain ng mga kambing. Malunggay. Iba yung So ayan mga kap, sana may natutunan na naman tayo dito. Muli po yung lingkod, General Urayan. Lady Orion. Natos puso po nagpapasalamat sa inyo na walang sawang panonood sa aming mga video at live. Na sana po gabayan kayo ng Panginoon sa po na inyong mga pamilya. Na sana pumingi tayo ng gabay sa Kanya, sa isip, sa salita at gawa, upang magampanan natin tungkulin natin dito sa mundong ibabaw, na nahin sa Kanyang mga gusto at mga kailangan. Muli po, maraming salamat. God bless.